horror story from Japan. Ang babae sa Riles. Ang tunay na kwento sa likod ni Teki Teki. Noong 1961, sa isang maliit na bayan sa Hokkaido, Japan, may isang dalagang estudyante. Hindi na itala ang kanyang pangalan sa opisyal na record. Ngunit ayon sa lokal na kasaysayan, siya ay mahiyain, magalang at mahilig magsulat ng tula. Lingid sa karamihan, madalas siyang mapagbuntungan ng pambubuli. Tahimik siya, maputla, hindi marunong lumaban. Ang mga kaklase niya ay tinatawag siyang uwak dahil laging nakaitim at walang imik. Isang gabi, pauwi siya galing sa paaralan. Dumaan siya sa shortcut, isang riles ng tren na madalas ipinagbabawal sa mga estudyante. May kasamang ulan at may kasamang lamig. Ayon sa ilang saksi, huling nakita ang dalaga na nakaupo sa riles, nag-iisa, umiiyak. At dumating ang tren. Hindi malinaw kung ito'y aksidente, pagpapakamatay o isang uri ng pagpapalaya sa sarili. Pero ang malinaw, nahati ang kanyang katawan sa bewang. Ang masakit, ayon sa ulat ng isang station guard, buhay pa siya ng ilang minuto. Gumagapang, humihingi ng tulong. Kalahating katawan, binabalot ng dugo. Hinihila ang sarili sa bakal ng riles. Tama na, tulungan niyo ako. Walang tumulong, walang lumapit, walang sumigaw. Bakit? Dahil ang mga nakakita ay mga bata rin at natakot sila sa nakita nilang putol na nilalang. Namatay siya, hindi sa mismong tren, kundi sa kawalan ng pagdamay. Ilang linggo matapos ang aksidente, nagsimula ang mga ulat. Mga late night station staff ang unang nakaramdam. Madalas raw nilang marinig ang tunog ng kung anong gumagapang sa platform kahit walang tao. Minsan, biglang magbubukas ang pinto ng tren. Pero walang pasahero. May isa raw na station master ang natagpo ang patay sa loob ng booth. Nakabulagta, matay nakadilat. Walang sugat, pero may marka ng kamay sa kanyang leeg. Sa paaralang pinanggalingan ng dalaga, kumalat ang kwento. Huwag kayong dumaan sa riles ng gabi. Kapag narinig mo ang teki-teki, tumakbo kayo. May babaeng gumagapang sa dilim. Kalahating katawan, duguan at galit na galit. Tinawag nila siyang teki-teki mula sa tunog ng kanyang mga buto sa semento. Hindi na siya maalala bilang tula-loving na bata. Sa mga tao, isa na lang siyang alamat. Noong 1972, may isa pang insidente. Isang 14 years old na estudyante ang dumaan sa parehong riles pagkatapos ng curfew. Hindi na siya nakita. Wala siyang iniwang gamit, wala ring testigo. Ngunit sa tabi ng riles,
may natagpo ang punit na peraso ng uniform at isang trail ng dugo na bigla na lang huminto sa gitna ng platform. Walang katawan, walang ingay, pero sa logbook ng train operator may isinulat ang nagmaneho ng tren noong gabing yun. May putol na babae sa gitna ng riles. Pero bigla siyang nawala bago ko siya tamaan. Ilang urban researcher at paranormal investigators ang sinubukang alamin ang kwento. Isa sa kanila, si Professor Araki ang nagsabi, ito'y collective guilt. Isang batang babae ang namatay at ngayon, ang kanyang galit ay buhay pa rin. Hindi bilang katawan, kundi bilang simbolo ng pagkakalimot. Pero isang taon matapos ang panayam, namatay si Professor Araki. Aksidente raw. Nahulog sa train platform. Nakita siyang nakanganga. Parang isinisigaw ang pangalan ng kung sino. At tulad ng babae sa kwento, wala na rin siyang pang-ibabang katawan. Hanggang ngayon, hindi pa rin matiyak kung sino ang tunay na teki-teki. Walang larawan, walang death certificate. Pero sa mga lumang archive ng Hokkaido School District, may isang lumang ID photo na walang pangalan. Isang batang babae na nakaitim. Maputla at may matang tila laging umiiyak. May mga nagsasabing kapag tinitigan mo ito ng matagal, makakarinig ka ng tunog. Isang tunog ng galit, ng pagkabigo, ng paghihiganti. Ngayon na narinig mo ang kwento, baka maramdaman mo na rin siya. Huwag kang lalapit sa riles ng tren, lalo na kung mag-isa ka lang. Dahil si Teki-Teki ay hindi lang kwento. Isa siyang paalala na may mga multong hindi nabibigyan ng hustisya. At hanggang ngayon, gumagapang pa rin sila. Thank you sa pakikinig. Watch out sa next story natin. Thank you. Please, wag mo nga palang kalimutan mag-like, comment, and subscribe.